ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam? Para sa amin ay madali yan. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Tinapos na po kahapon ng alas 6 ng hapon ang isinagawang pagtitipon o kilos protesta ng mga kababayan po natin sa 3 araw. 2 araw po sa EDSA at yung panghuli po ay sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan. Kami po ay gumagayak na po kahapon pagkatapos ng aming pagtupad sa tungkulin. Subalit nang nalaman po namin at mayroon na pong mensahe ang kinatawan ng pamamahala ay hindi na po kami tumuloy, mga kababayan. Excited pa man din po kami na makiisa sa isinasagawang pagtitipon, mga kababayan, at the same time para sana makita yung mga kapatid natin na masaya na nagsasagawa ng pagtitipon. Kaya ipagpaumanhin po ninyo, mga kapatid at mga kababayan, na hindi na po kami nakarating dahil nga po sa nagkaroon na po ng mahalagang mensahe tungkol sa pagtatapos ng aktibidad. At kaugnay po niyan ng isinagawang pagtitipon po na yan, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, lalong-lalo na sa ating mga kapatid, gusto naming iparinig po sa inyo ang naging mensahe po ng kapatid na Edwil Zabala bilang kumakatawan, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo. Mga kapatid at mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikipagkaisa ninyo sa mapayapang kilusan nating ito. Salamat sa inyong pagtitiyaga na kahit umuulan o mainit ang araw, ay narito pa rin kayo alang-alang sa kahalagahan ng ating mithiin. Pinasasalamatan din natin ang mga naging panauhing tagapagsalita, ang mga pulis na nagbigay seguridad, at ang mga opisyal na nagbigay pahintulot sa atin na makapagtipon dito. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos at umaasang kung ano ang kanyang kalooban ay siyang makapangyayari. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Maraming salamat po. Ayan po ang mensahe ng kapatid na Edwil Zabala sa pagtatapos po ng aktibidad at ng pagtitipon kahapon dyan sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan. Ang sabi ng iba, lalong-lalo na yung mga kritiko, mga umaaglahi, umuusig sa isinagawang pagkilos ng Iglesia ni Cristo, ano daw ang napala natin? Si BBM pa man din daw ang nakaupong presidente. Mga kababayan, nais po naming liwanagin po sa inyo na
ang pagkilos o pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa 3 araw ay hindi upang pababain ang Pangulo ng Bansa. At kung nakikita ninyo, naririnig ninyo ang isinisigaw na panawagan ng mga kababayan natin sa pangunguna po ng Iglesia ni Cristo, wala kayong maririnig na BBM resign o kung ano man o kung ano pa nakahalintulad nito, mga kababayan. Ang isinisigaw po ng ating mga kababayan ay ang transparency, accountability, justice, and peace. At malinaw po na binanggit sa mensahe ng kapatid na Edwil Sabala na umaasa ang Iglesia ni Cristo na naiparating ang ating panawagan sa mga kinauukulan, mga kababayan, at sana po ay huwag baluktutin ang batas, maghari ang katarungan, ipatupad ng patas ang batas, at wala po sanang selective justice. Lahat po sana ay pantay-pantay, mga kababayan. Yan ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. At kaugnay pa rin po ng rally na isinagawa po ng ating mga kababayan, mayroon pong interview ang Bilyonaryo Channel tungkol dyan sa rally na yan, na dito mapapansin mo na nagkakaroon sila ng maling pagkaunawa. Akala nila tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ginagawa natin yan para manakot. Hindi naman po ganun ang layunin natin. At wala tayong ganung layunin, mga kababayan. Inuulit po namin, maliwanag at malinaw ang panawagan. Transparency, accountability, justice, and peace. Siguro, panoorin natin yung naging interview ni Manang Corina Sanchez kay Attorney Ferdy Topacio, mga kababayan. Pakinggan nga natin kung anong sinasabi ni Manang Corina at ano naman ang naging tugon ni Attorney Ferdy Topacio dito sa mga maling espekulasyon ng mga kababayan natin. Aminado ang mga otoridad na wala silang ideya sa unang kilos protesta na ikinasa ng Iglesia ni Cristo nitong Martes. Opo, kasi nagulantang talaga ang mga kababayan natin, lalong-lalo na po dyan sa hanay ng ating mga kapulisan sa Metro Manila, sapagkat hindi po talaga nila inaasahan ito, mga kababayan. Hindi po nila, hindi yata nakapag-tip si Bam Aquino at hindi natunugan itong nangyaring kilos protestang ito, mga kababayan. Kaya nagulantang po talaga lalo na po ang mga nandyan sa Metro Manila. Sa pagpapakita ng puwersa ng INC, dapat nga ba silang katakutan? Hindi kami nananakot. Ito ang giit ni Attorney Ferdinand Topacio, kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo. We are simply practicing our faith. Base sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.8 million ang As of 2020 daw po yan, mga kababayan, as of 2020. miyembro ng INC o 2.6% ng buong populasyon ng Pilipinas. 2.8% o 2.6% sa buong populasyon ng Pilipinas. Ganun lang po ang bilang ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo batay po sa statistics, mga kababayan.
Ulitin nga natin sa bandaron. Ang miyembro ng INC o 20 Census ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.8 million ang miyembro ng INC o 2.6% ng buong populasyon ng Pilipinas. Itinuturing na crucial ang grupo lalo na tuwing eleksyon. Una na rin sinabi ng SWS na solid ang INC. Solid. Yan ang hindi mapapantayan ng kahit na sino man na nagnanais na pantayan ang Iglesia ni Cristo, sapagkat ang Iglesia ni Cristo, solido po talaga. Ano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam? Para sa amin ay madali yan. Nagulat si Miss Corina Sanchez, bakit 15,000 ang lumabas na walang nakakaalam, mga kababayan. Ang ganda ng sagot ni Attorney Topacio, mga kababayan, ano? Madali lang sa amin yan. Alam niyo po, mga kababayan, sa Iglesia ni Cristo po kasi, isang salita lang, sumusunod ang mga kaanib. Ganun po katindi ang paggalang at pagpapasakop ng mga miyembro sa loob ng Iglesia ni Cristo sa aming namamahala. Kaya yung sinasabi ni Attorney Topacio na madali lang sa amin yan, totoo po yun. Madali lang talaga na magtipon ng ganong karaming tao sa isang iglap lang nang walang nakakaalam. Kaya mag-isip-isip po kayo, kayong mga kinauukulan, kasi ito magsilbing aral at babala sa inyo na sa lahat ng pagkakataon, sa hindi nyo inaasahan, bigla na lamang bubulusok, bigla na lang magkakaroon mula sa wala ng napakaraming tao. Yan ay napatunayan na po ninyo sa pagkakataong yan, mga kababayan, ha? Sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, 1, ang talata ay Gis. Itong mahirap kay Attorney Topacio, talagang tumatalata pa eh. Ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thoughts. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinagot din ng abogado ang apela ng Malacanang sa INC na huwag pagpapagamit sa destabilisasyon. Sana naman wag silang mag-impute ng ibang motibo sa amin. Sapagkat hindi naman po itong unang pagkakataon na kami pumunta sa lansangan. Nanindigan din si Alam nyo, mga kababayan, yung sinasabi ng Malacanang na huwag magpapagamit sa destabilisasyon, kailan pa? Kailan pa nagkaroon ng destabilisasyon sa mga isinasagawang rally sa loob ng Iglesia ni Cristo? Kailan pa? Kailan ninyo nakitang nagkaroon ng destabilisasyon? Ang rally po ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, mula pa noon hanggang ngayon, wala pong nangyayaring kaguluhan. Kung nakikita nyo, talagang gusto namin talaga ay kapayapaan. Kaya nga, ang ating ipinananawagan, transparency, accountability, peace, at justice, mga kababayan. Ayaw po ng gulo ang Iglesia ni Cristo. Ayaw po namin ng magulo, lalong-lalo na sa ating bansa. Kaya lang nagkakaroon ng komisyon kasi po yung mapayapa na ginagawa o isinasagawa na pagkilos ng Iglesia ni Cristo, ginugulo. Nariyan yung magpapadala sila ng napakaraming mga pulis pagkatapos makikipagtulakan sa mga kapatid. Katulad ng napanood nyo sa interview, mga kababayan, doon sa may bus, mga kababayan, di ba't sinasabi ng isang ministro sa Iglesia ni Cristo na hindi kami kalaban? Hindi kami kalaban. Maayos kami dito. Payapa kami dito. Kayo ang nanggugulo. Di po ba't napanood natin yon, mga kababayan? Yung mga kababayan natin, nagkakaroon lang ng maling pagkaunawa
sa mga nangyayari sapagkat hindi nila nakikita, hindi nila mismo inaalam ang punot dulo, mga kababayan. Kahit kailan po, mga kababayan, hindi po kinakitaan ang Iglesia ni Cristo na nagkaroon ng magulong pagkilos katulad ng sinasabi ng ilan. At katulad na itong sinasabi ng Malacanang na huwag magpapagamit sa destabilisasyon, sila pa ang nagsasabing ganon. Para nilang inuudyukan tuloy ang iglesia na magkaroon ng destabilisasyon, mga kababayan. Gusto ba ninyo yan? Gusto po ba ninyo yan? Kayo ang nag-i-implicate, kayo ang nag-i-impute. Wala namang ganyan na ginagawa at sinasabi ang iglesia. Malinaw ang panawagan, mga kababayan. Transparency, accountability, peace, at justice. Pasyo na mayroon umanong selective justice. Mabagal daw ang hustisya kapag ang sangkot ay kaalyado ng administrasyon. They keep saying, ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez. Pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors, ay nagiging state witnesses. Iyan po ang isang problema dyan, mga kababayan. Kapag kaalyado ng administrasyon, ang mga tao na dapat sana'y nakasuhan na at naaresto na, mabagal po talaga ang pagpapatupad ng batas. Hindi po patas. Kaya nga po, ang isa sa ipinananawagan ng Iglesia ni Cristo, itong 3 araw na pagkilos, huwag maging selective sa pagpapatupad ng batas. Ang tagal na niyan. Yung kay Joel Villanueva, ang sabi ng ombudsman, hinug na. Pagkatapos hinug na, bumalik pa ulit sa pagkahilaw. Anong klaseng pagpapatupad ng batas yan? Hindi po ba halatang halata naman na selective justice nga talaga, mga kababayan? Sino pa? Si Chis Escudero. Lalong-lalo na. Itong si Martin Romualdez, na halos lahat ng mga tumitistigo, nababanggit siya, lalong-lalo na itong mga 22 mga Marines. Mga kababayan, hindi lang sinasabi nila, meron pang mga lantarang mga ebidensya na nakuha sila, mga videos, para patunayan ang kanilang sinasabi na nag-deliver sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez. Pero bakit hindi nila kinakasuhan? Bakit hindi inaaresto? Kaya halatang halata talaga, mga kababayan, na mayroong selective justice. At yan ang isa sa ipinananawagan ng Iglesia ni Cristo na huwag namang ganon. Dapat patas. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo na imbestigahan ang kahit na sino man. Kaya lang dapat patas. Nauna pa itong mga sinasabi ng ombudsman, Joel Villanueva, Chis Escudero, Martin Romualdez, Saldico. Nasaan po ngayon yan? Ayan ang hinahanap ng ating mga kababayan. Para kay Topacio, pinit ang planong plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations that is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements, ngunit wala pong paglabag sa batas dyan. Naniniwala rin si Topacio na may kaugnayan ng kaso ni Marcoleta at Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ni VP Sara. We believe that his harassment, forcing him to go into hiding, at yung maaring pag-aresto kay Senador Marcoleta ay parte ng isang plano para maniobra o makalikot yung kailangang numbers to convict the Vice President sa impending impeachment trial niya. Ayun. Isa pa po yan, mga kababayan. Marami na tayong mga nai-content tungkol dyan sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta na sasampahan di umano ng plunder case. Pero wala naman pong basihan. Cleaner na nga po siya ng COMELEC
na wala pong nilabag na batas si Senator Rodante Marcoleta. Marami pong abogado ang nagpaliwanag niyan. Pero ipinipilit po nila na sampahan siya ng imbentong kaso. Ito po ang isa, mga kababayan, sa dahilan. Ayaw nila na magpatuloy ang investigasyon sa flood control. Gusto nilang maibaon sa limot at hindi na maalala ng ating mga kababayan. Pangalawa, itong impeachment ni BP Sara. Talagang planado po, mga kababayan Gusto nila na maipakulong si Senator Rodante Marcoleta at ang iba pa na kaalyado ni Senator Marcoleta para nang sa ganon, yung bilang ng mga boboto sa impeachment ni BP Sara mabawasan. Yan talaga ang plano nila, mga kababayan. Kaya nga inuunti-unti na sila Pati si Senator Robin Padilla. Kinakasuhan ng obstruction of justice daw, mga kababayan. Talagang pati si Senator Bongo. Meron na rin daw warrant of arrest na mula sa ICC. Yan ang napapabalita, mga kababayan. Inuubos talaga nila. Mabilis silang umaksyon. Mabilis silang tumugon kapag kalaban nila at hindi nila kaalyado. Pero kapag kaalyado nila, mga kababayan, teka muna. Wag muna yan. Hindi namin tinanggap yan. Kasi yung ganito, ganyan ng DOJ, nakukulangan kami. Noon, sabi mo, hinug na. Pagkatapos bumalik sa pagkahilaw, meron ba namang ganyan? Ombudsman Rimulya? Kung hindi ka ba naman nanloloko at nililinlang mo lang ang mga Pilipino, pinaaasa mo lang, halatang halata na po kayo. Ombudsman Rimulya. Ayon din kay Attorney Topacio, only time will tell kung lalaki pa ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw masama kung ito'y naaayon sa batas. Ayan, mga kababayan, hindi natin alam kung kailan ulit magkakaroon yan. Pero, ang isa sa natitiyak po namin, kapag hindi inayos at makita ng mga kinauukulan na hindi patas ang pagpapatupad ng batas at babaluktutin ito, hindi po ipatutupad ng tama yung mga dapat nakasuhan, hindi dapat kinakasuhan, hindi inuuna yung mga involved dyan sa flood control na yan na siyang pinakamalaking budget na nawala sa kabangyaman ng ating bansa. Kapag hindi yan inaksyonan, baka masurpresa kayo, mga kinauukulan. Baka sa susunod na mga araw, sa susunod na linggo, kinabukasan, magugulat na lang kayo na mga milyon-milyon ulit na mga kababayan ang nagtipon-tipon dyan sa hindi nyo malaman na dako at magugulantang na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, walang permit ang rally. Yan ang isa sa mga ipinaninira po nila. Wala daw permit, mga kababayan. Noong bang 1986, mga kababayan, EDSA 1, meron bang permit? Legal ba yon ginawa nila? Itong mga taong ito, mga kababayan, humahanap lang talaga kasi hindi nila magawa yan Hindi nila kayang gawin at tapatan yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung ano-ano lang ang paninira na ginagawa po ng mga taong ito. Mga kababayan, kaugnay dyan sa rally na yan na isinagawa at pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, sumama dyan ang ating mga kababayan, mayroong mga hindi tumitigil, inggit na inggit itong mga taong ito. Abogado pa man din ito. Abogado ito pero ito kasing abogadong ito, mga kababayan, sinuspindi ito. Sinuspindi ito dahil sa mga sinasabi niya na, sabi nga ng Tanilson, wala naman totoong sinabi yan Puro kasi nungalingan naman ang sinasabi niyan Ano ba sinasabi ni Attorney Palsis? Ito, tingnan nga natin yung sinasabi ni Attorney Palsis. Ito. Ayan. Just in
tinapos ng INC ang kanilang peace rally sa Liwasang Bonifacio. As of 6 p.m., nasa 4,000 lang ang crowd estimate ng Manila Police District. Mukhang wala nang dumagdag kaya tinapos na. Peace out. Yan ang sinasabi ni Attorney Jesus Palso. Alam mo, ito, hindi bagay itong pangalan nito eh. Jesus. Pagkatapos puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Kaya ka nasususpindi. Kaya nasususpindi ito eh. Ng Korte Suprema dahil sinungaling ito, mga kababayan. Nuknukan ng sinungaling ito at wala pa yatang sinasabing totoo itong taong ito. Ha? Totoo ba na ganito lang ang bilang ng mga kapatid at mga kababayan natin na pumunta dyan sa Liwasang Bonifacio para maghayag ng kanilang damdamin? Ito panoorin nyo ito mga kababayan. Iaalisin ko na po yung audio kasi makaka-copyright tayo mga kababayan. Yung ano na lang, ipapakita ko yung video na lang mga kababayan. Ayan. Ayan ay alas 5 ng hapon. Nung kahapon yan, July 2, 2026. Ganyang karami. Anong sinasabi mo nga 4,000 lang ikaw, Jesus Palso? Ha? Palibhasa kasi, etong mga kakamping po kasi ito eh. Ang tinitignan lang nila yung mga report ng mga bias media. Yung mga media na nagre-report na puro basura lang ang inire-report nila mga kababayan. Ang daming mga naglilinis na mga kapatid sa venue kung saan man sinasagawa yan, laging nililinisan bago umalis yung mga kapatid. Itong GMA, mga kababayan, ang kinukunan nila, yung mga, syempre, yung basura, itinatambak sa gilid. Para yon kukunin ng mga basurero. Yan ang pinipicturan nila, mga kababayan, pagkatapos ibabalita. Ano ba? Ibabalita nila, mga kababayan, pupunta sila sa venue, kukuha sila ng drone shot, itataon nila na yung mga kapatid nagpapahinga, nasa ilalim ng puno, natutulog. Siyempre, sa tindi ng init, lililim sila mga kababayan, pupunta sila sa ilalim ng mga puno para hindi sila maarawan. Yun ang mga pagkakataon na kukunan nila ng shot. At yun ang ipopost nila sa social media at sasabihin nila, ganito ang sitwasyon ngayon sa Liwasang Bonifacio. Siyempre, itong mga TENGE naman na mga followers nila, lalong-lalo na yung mga kritiko ng Iglesia ni Cristo, yan ba ang sinasabi ninyo na hindi mahulog ang karayong? Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kapag hindi pinigilan, hinaharang po kasi ang mga gustong pumunta dyan eh. Hindi lang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi mga kababayan natin, marami sa mga kababayan natin gustong makiisa dyan. Hinaharang po nila. Luzon, lalo na dito sa Luzon, Norte, South, East, West, mga kababayan, nagpakalat po sila ng mga checkpoint para nang sa ganon, titignan nila kapag may mga nakasakay na alam nila na pupunta sa rally, hinahanapan po ng mga pwede nilang maipintas yung mga sasakyan na ginagamit. Nandyan yung, sira ilaw mo itong kambyata mo hindi pwede ito. Etong ganito mo, ganyan. Hindi kayo pwede tumuloy. Bawal yan. Lahat na lang gagawin nila para hindi makarating yung mga tao. Alam nyo, pag nakarating ang mga tao, lahat ng gusto pumunta dyan, mga kababayan, marami po, baka mas marami pa po dyan sa mga nakikita nyo sa pagkakataong ito. Yung nangyari nung una, kailan ba yun? Yung napakaraming tao dyan, ganun sana kadami yan. Pinigilan po nila at hinarang, mga kababayan. Ayaw nila, parang lumalabas tuloy, martial law na Pinipigilan po nila yung mga tao na maglabas ng kanilang mga hinaing
panawagan. Ayaw nila, mga kababayan, na makita yung dami ng tao na galit na sa sistema, sitwasyon ng ating bansa. Dahil dyan sa napakalalang korupsyon, napakalalang katiwalian, na ang pasimuno dyan, mga nakabarong, mga tinatawag na honorable, mga kababayan. Sawang-sawa na po ang mga Pilipino sa mga nangyayari sa ating bansa. Meron bang rally kung maayos ang pagpapatakbo ng sistema sa ating bansa? Di ba wala naman? Meron bang aangal kung maayos lahat? Mura ang gasolina, mura ang pagkain, mura ang transportasyon, lahat maayos. Meron bang ganyang mga pagkilos o rally? Di ba wala naman? Kailan nagkakaroon ng ganyang mga pagkilos o rally, protesta? Pag nakikita ng mga kababayan na hindi maayos, pag nakikita ng mga kababayan natin na ang sistemang tumatakbo sa ating bansa, talaga namang wala sa kaayusan. Ninanakaw yung ating buwis, kaya hindi nagagawang mga flood control, na siyang nagiging dahilan ng kalunos-lunos na mga nangyayari sa ating bansa. Pumipinsala na hindi lang ng kabuhayan pati buhay. Winawasak ang mga tahanan ng mga Pilipino dahil sa hindi maayos na proyekto sa flood control, mga kababayan. Kung lahat ng yan maayos sana, wala namang nagrarally, mga kababayan. Wala namang ganyang mga protesta. Kaya, mga kababayan, itong mga taong ito, lalong-lalo na itong attorney ito, mga kababayan, inggit na inggit Inggit na inggit. Hindi kasi nila magawa yan. Kahit anong gawin nila, hindi nila magawa at mapantayan yang pagkakaisa po ng ating mga kababayan sa pangunguna po ng Iglesia ni Cristo. Nakita mo na, Attorney Palso, kung gaano kadami. Anong 4,000 pa? 4,000 kita dyan mga kababayan, at ito, naipapanood ko na ba sa inyo ito? Ito. Kaugnay pa rin yung rally, mga kababayan. Ito, alam nyo, galit na galit ang ating mga kababayan tungkol dyan sa, tawag dito, traffic na kanilang naranasan noong nagsasagawa ng pagtitipon, lalong-lalo na dyan sa EDSA, sa may White Plains, mga kababayan. Galit na galit sila kasi hindi sila makadaan. Dito, mga kababayan, nakikita nyo yung mga barbed wire na nakaharang yan sa kalsada. Unabis talaga, sarado yan. Bakit hindi kayo magalit dito, mga kababayan? Ang sabi nga rito, ang barbed wire ay nilalagay sa bakod ng bahay para di makapasok ang magnanakaw. Totoo naman nyo. Alam nyo, sa Pinas, naglalagay ng barbed wire para di makapasok ang mga ninakawan. Totoo yan. Hinaharangan nila yung daan para hindi makapagprotesta yung mga ninakawan papunta ron sa kanila, mga kababayan. Kaya sarado yung daan na yan. Alam niyo kung saan papunta yan? Sa Malacanang, mga kababayan. Sila ay takot na takot, nangangamba sila, baka sila ay masugod ng mga kababayan natin at doon magprotesta, mga kababayan. Kaya sinasaraduhan nila yung daan. Tanong, bakit hindi kayo nagagalit dito? Bakit kayo nagagalit doon sa mga, sa daan, sa EDSA? Ito, sarado talaga, barbed wire pa, nakakasugat yan. Bakit hindi kayo magsalita dyan? Bakit hindi nyo punahin yan? Kaya, mga kababayan, ang talagang purwisyo dito, mga kababayan, hindi naman po yung isinagawang pagkilos Hindi yung protesta ang perwisyo talaga. Ang pinaka-perwisyo, higit sa lahat na perwisyo dyan, mga kababayan, itong mga namiminuno na nagsamantala sa kabangyaman ng ating bansa, kaya nagkakaroon ng protesta, lalong-lalo na dyan sa nakawan, sa mga budget na dapat nakalaan sa mga flood control.
ginawang ghost project. Yung iba ay talagang wala talagang nakatayo. Hindi sana nabaha yung ating mga kababayan kung maayos lang na ginawa at tinapos ng maayos yung mga flood control na yan. Yan ang isa sa ipinananawagan ng ating mga kababayan dyan sa 3 araw na pagkilos na yan, mga kababayan. Yan ang hindi naiintindihan ng ating ibang mga kababayan. Ang sa kanila yung panandalian lang, na traffic sila, hindi sila nakapasok sa trabaho, hindi daw sila nakapag-exam, mga kababayan. Hindi nila nakikita yung panghabang buhay na pinsala kapag hindi naayos yan. Yung baha, halimbawa, pag umulan, bumaha, tapos magrereklamo kayo. Nasaan ang ganito, ganyan, ganyan? Dapat sana nakiisa kayo dyan para marinig yung tinig ninyo. Hindi yung magrereklamo kayo, kayo na nga ang ipinaglalaban, kayo na nga po itong tinutulungan ng mga kababayan natin na maiparating sa ikinauukulan ang ating mga hinaing. Kinokontra pa ninyo at kung ano-ano pang mga pangpuusig, pang-uupat ang ginagawa ng mga kababayan natin. Ang mga ito, mga kababayan, yung tinatawag na hindi nauunawaan ng mga nangyayari. Kung meron lang silang sapat na pagkaunawa, kaya yung mga ibang kababayan natin, marami, napakarami po ang nagsasabi na sila po ay sumasang-ayon sa isinagawang pagtindig, pagkilos ng Iglesia ni Cristo. At nagpapasalamat po kami sa napakaraming mga kababayan po natin na nakiisa, nakisimpatya sa ginawang panawagan po ng Iglesia ni Cristo. Pero mga kababayan, alam ninyo, ang nangyaring ito na pagkilos, sa kabila po na may kinakaharap ang ating bansa na malaking problema, mga kababayan, ang ating Pangulo ay nagtungo sa Canada, mga kababayan. Iniwan tayo ng ating Pangulo at nagtungo sa Canada, mga kababayan. At noong siya ay pumunta sa Canada, alam nyo kung ano ang sumalubong sa kanya? Eto pakinggan natin ang nakakalungkot. Oo, nakakalungkot ito. Na balita, mga kababayan. Sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino at dayuhan si Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Pero ano nga ba ang salubin na maraming Pilipino sa pamumuno ni PBBM? May report si Hearted Molina. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta, sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas, nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Makikita sa kanilang mga placard ang mga mensaheng Save the Philippines, BBM palayasin at bawiin ang mandato kay BBM. Kapansin-pansin na hindi lamang mga Pilipino ang nakikisa sa protesta sa Canada. Maging ilang dayuhan na nakilahok sa demonstrasyon ay nagbitbit din ng mga placard at nagpahayag ng panawagang paalisin si Pangulong Marcos habang isinasagawa ang kanyang pagbisita sa naturang bansa. Alam nyo, mga kababayan, okay lang po sana kapag ka mga Pilipino ang magpoprotesta Kasi alam kasi ng mga Pilipino ang nangyayari sa ating bansa. Karapatan po nila yon. Alam nyo ang nakakalungkot dito, mga kababayan? Maging ang mga dayuhan, maging ang mga dayuhan ay nakikiisa na rin sa pagpoprotesta at pinalalayas na rin ang Pangulo doon sa bansa na kanyang pinuntahan, na kung saan iniwan ang maproblemang bansang Pilipinas, mga kababayan.
Kaya dito nyo malalaman, mga kababayan, alam nyo, kapag ang isang leader ay kinasasabikan, gustong-gusto ng mga tao, kinagigiliwan, pagpunta niya sa ibang bansa, marami kasing mga Pilipino, kahit saang bansa meron nasasabik sila. Inaabangan nila ang kanyang pagdating. At pagdating sa bansa na yon, yung iba nakikipag-selfie pa. Niyayakap ang Pangulo, galak na galak silang makita siya, kinakamayan, nagkakadaupang palad, at ibinabalita yung kanilang mga naging karanasan, siguro nakikipagkwentuhan pa. Pero dito, mga kababayan, baliktad. Sa halip na matuwa ang ating mga kababayan, sa halip na makaramdam sila ng saya, baliktad, pinalalayas pa, kinamumuhian, kinagagalitan, at ang matindi, mga kababayan, pati itong mga dayuhan, ganun din ang kanilang saloobin. Ano po ibig sabihin yan? Ano po ang ipinapakita nito at ipinahihiwatig nito, mga kababayan? Galit na galit po talaga ang ating mga kababayan sa ating Pangulo. Alam nyo, hindi naman natin sinasabing lahat ng mga presidente ay perpekto. Wala pong perpekto na naging presidente sa ating bansa. Kaya lang, mga kababayan, itong mga pangyayaring ito ay nagpapakita na wala na po talagang galang ang ating mga kababayan, maging ang mga dayuhan sa ating Pangulo. Mga kababayan, bakit nagkaganon? Mantakin mong malalaman nila na sinasabi nitong mga nag-deliver ng mali-malitang pera na nag-deliver sila sa bahay ng Pangulo. Paano magiging masaya ang ating mga kababayan pag nakita ang ating Pangulo pag bumisita sa bansa na kinaroroonan nila, pagka ganito ang nababalitaan nila? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po sabi namin kanina, kung mabuti sana ang nakikita nilang nangyayari sa bansa, kung mayroon po sanang pag-asenso sa ating bansa, umuunlad ang ating bansa sa lahat ng larangan, hindi ganito ang magiging resulta. Hindi ganito ang magiging aktwasyon. Hindi ganito ang magiging damdamin ng ating mga kababayan na binibisita ng ating Pangulo doon sa bansa kung saan sila naroroon. Galit na galit sila Galit na galit sila, mga kababayan. Kinamumuhian. Ano ang katunayan? Pinalalayas, mga kababayan. Minamahal kita, lumayas ka. Meron bang ganon? Gustong-gusto ka namin, lumayas ka dito. Meron bang ganon? Mga kababayan, diyan nyo makikita na talagang may problema. May problema. At malaki ang problema, mga kababayan. Sana ma-address ito ng ating mga kinauukulan. Meron pa namang pagkakataon. May pagkakataon pa, 2026, 2027, hanggang 2028. Makakabawi pa kung talagang gugustuhin, mga kababayan. Meron pa naman Kung talagang aaminin lang, mga kababayan, kasi alam nyo, ang pag-amin ng pagkukulang, hindi naman masama yan Hindi masama ang pag-amin ng pagkukulang, lalong-lalo na at ginagawa mo naman ng paraan para maituwid ito. Para nang sa ganun ay kahit papano makabawi. Pero kung nakikita ng mga kababayan natin, sa kabila ng hirap na nararanasan at ganito pa, hindi patas ang pagpapatupad ng batas. May kinikilingan, may pinoprotektahan. Kapag kaalyado, ligtas. Kapag kalaban, kulong. Wala talagang mangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Beno, yun lamang ang aming naibahagi sa inyo, mga kababayan. Medyo humaba tayo ng konti. Sana napagtyagaan nyo po kami sa mga bago pa lang sa aming munting programa. Mayroon pong subscribe button dyan, like, share, at pakipindutin nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos
na ia-upload natin sa mga susunod na pagkakataon. Ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw, anumang oras ninyo mapanood ang bidyong ito. At lagi naming sinasabi, anuman ang inyong ginagawa at nasa man po kayo, lagi kayong mag-iingat.